Uy, nakakalungkot. Worship team, yung marunong mag-speak in tongues. Shall we pray? Yung pong ating aircon ay bigla pong nawala ng lamig. Pero greater is Jesus who is in us than Satan who is in this world. Amen? Hindi po magtatagumpay kahit kailan ng kaaway dahil 2,000 years ago, natalo na po siya. No? Kaya patuloy po tayong mabuhay na laging tagumpay. Praise God. So let us pray please. King, Avi, Maki. Let us pray for 1 minute. Lahat na marunong mag-speak in tongues, please pray in the Spirit. Hoyo karabaya siya karagada ya korogada ya siya karagada sikaya. Doyo korogada ya kabababada ya sokada rabaya kodo rabaya sikaya. Deya shikarabaya koda ya karagada ya sikada rabaya. Dorogoro baya karagada ya siya karagada ya shija babababada. Toto rabada rabaya kada ya sikarabaya koda rabaya kada rabaya koda rabaya sikada ya karagada ya sikaya. Doyo koragada ya kababababada ya koragada ya siya karagada sikara. We rebuke all the evil spirit in this place right now in the name of Jesus. Hoyo koragadaya sokoragadaya kababababadaya sokoragadaya sikaya. Doyo korogadaya kababababadaya. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hoyo korogadaya sikara. Father God, ngayon pa lang o Diyos, we declare victory, Panginoon, sa gawain ito. Panginoon, ang kaway ay talo na 2,000 years ago, tinalo mo siya sa pamamagitan ng iyong kamatayan, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong muling pagkabuhay, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa umagang ito, dinideklara na po namin ang tagumpay ng iyong gawain sa lugar na ito. Ang mga may sakit ay gagaling, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. When we pray in the Spirit, the Holy Spirit is praying through us. So, napakahalaga po yun. So, i-desire po ninyo na mabaptize po kayo, no? Ng Holy Spirit. Iba po yung baptism dun sa water at iba naman po yung baptism sa banal na Espiritu. Iba po yun, added power po yun, no? Tiyakan tagumpay nyo mula sa mga kaaway pag po tayo ay marunong mag-speak in tongues. Yan po ay initial sign na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Amen? Napakarami po ang hindi pa sa atin na babautismuhan sa banal na Espiritu. So, ang ating pong topic for today, the mystery of healing. Merong hiwaga ang pagpapagaling ng Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Alam nyo ba na ang ating mga sakit at karamdaman ay bayad na? Mahina na, hindi kayo kumbinsido. I declare that after this preaching, no, kumbinsido na kayo na ang ating sakit at karamdaman ay bayad na. Kailangan tayo, sa totoo lang, wala tayo dapat sakit. Pero ang tanong, bakit may sakit? Bakit ako nagkakasakit? Bakit kayo nagkakasakit? Bakit ang dami ng gamot na nainom? Ang dami ng prayer na ginawa? Ang dami ng ginawa, no? Lahat sumamba, nagsimba, pero bakit may sakit pa rin? Hindi nyo ba naitatanong yun sa inyong sarili? Natatanong. So, today, masasagot po ang ating mga tanong, bakit nangyayari ang ganung bagay? Bakit mahalab naman ako? Bakit hindi ako nagaling? Di po ba? So, kaya nga po ang ating pamagatay, the mystery of healing, dahil meron pong misteryo. Ibig sabihin, merong nakatago sa pagpapagaling ng Panginoon. Ano ba yung nakatago na yon? Meron pong 4 na dahilan kung bakit ang tao ay born again na, bakit nagkakasakit pa. Number 1, unforgiveness. Number 2, unbelief. Number 3, idolatry. And number 4, unconfessed sin. Kung meron kang hindi pagpapatawad, kung ikaw ay hindi naniniwala sa Diyos na bayad na ang iyong karamdaman, at kung ikaw ay naniniwala sa Diyos-Diyosan na kung sa pahid-pahid lang ay gagaling ka, that's idolatry. And then, yung mga kasalanan na hindi mo pa naikukumpisal sa Panginoon. Yan po yung 4 na dahilan kung bakit meron pang sakit at karamdaman. No? So ngayon, 1 Peter 2:24.
Ang sabi rito ni Pedro, 2:24, sa kanyang pagkamatay, si Jesus daw, no? Sa pagkamatay ni Jesus sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Okay na yan. Sit down. Okay na yan. Don't mind it. Ulit. 1 Peter 2:24, ang sabi rito, sa kamatayan daw ng ating Panginoong Hesus sa krus, pinasan niya raw ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay daw tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo daw ay pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Wow! Imaginin po ninyo, no? Ang lahat pala ng ating kasalanan, dinala ng Panginoon. Saan? Sa kanyang katawan. Dinala niya yung bigat na yun. Kaya yung kasalanan na yun hanggang siya ay namatay sa krus. At alam nyo ba habang pasampasan niya yung krus na yun, na simbolo ng ating kasalanan, hinahampas-hampas siya. Di po ba? At dun sa hampas na yun, ang binabayaran po dun ay ang ating mga sakit at karamdaman. Amen? Kaya ang sabi, kayo ay pinagaling na. Tapos na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Pero marami sa atin, bakit ganun? Ang tagal ng Kristiyano hanggang ngayon, meron pa rin maintenance. Kasi mine-maintain pa rin yung kasalanan. Mine-maintain pa rin yung pride. Mine-maintain pa rin yung ugali. Dapat po ang i-maintain natin, relasyon natin sa Diyos. Tama po ba? Kaso, mine-maintain po natin kasalanan. Kung bubulay-bulayin po natin itong 1 Peter 2:24 na ito, ang sabi rito, sa pagkamatay daw ng ating Panginoon Jesus sa krus, isipin nyo, pinasan niya. Yung mga gustong bumalik sa kasalanan, isipin nyo ito, pinasan daw ng Panginoong Jesus yung bigat ng ating kasalanan. Hindi lang kasalanan mo, kasalanan ng buong mundo. Dala-dala niya. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, nung siya'y nakapako, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi siya matingnan ng Diyos Ama. Bakit? Kasi inako niya yung ating kasalanan. And God is holy. Kaya hindi siya makatingin kay Yesu Kristo nung oras na yun. No? At kaya siya hinampas ng hinampas, hindi dahil siya makasalanan, bagkus siya pinalo, ang dami niyang latay, ang dami niyang sugat, yung po ang binayaran niya po doon ay ang ating mga karamdaman. Tanong, ibayad naman pala na ang karamdaman ko, bakit ako may sakit? Bakit hindi malis-alis ang aking hika, ang aking high blood, ang aking diabetes, ang aking arthritis? Bakit hindi ako gumagaling? Number 1. Magsiyasat po kayo dito, no? Unforgiveness. Pwedeng ikaw ay meron taong hindi mapatawad, meron kang tampo na ayaw mong bitaw-bitawan, na ninanam-nam mo araw at gabi, na hindi mo malimut-limutan yung ginawa sa iyo. Ikaw ay meron tampo dito sa iyong puso. Kaya pag ikaw ay nananalangin, alam mo bang hindi ka pinakikinggan ng Diyos? Dahil doon sa hindi mo pagpapatawad. Mangangatwiran ka pa, tampo lang yun. The same po yun. Maliit, malaking kasalanan po, still ugly in the sight of God. Pangit pa rin sa mata ng Diyos ang kasalanan. Kailangan po yan, sinesettle po natin yan, pinag-uusapan. At pag naman ikaw ay kinausap, huwag ka namang mayabang. No? Nagpakumbaba na ngayon tao, lalait-laitin mo pa. Huwag naman. Salubungin nyo ng ngiti. Oo nga, nagkasala rin ako, pasensya ka na. Ha? Napakasimple lang po. Kaya nga po ang ating pamagat, mystery. Ito ay isang hiwaga na kung paano ka gagaling dahil aalisin mo yung tampo, yung galit at di pagpapatawad sa iyong puso, gagaling ka kapatid. Bakit? Hallelujah! Dahil ang sabi ng Marcos 11:25-26, and whenever you stand praying, kapag daw ikaw ay tumayo at nanalangin, ang sabi rito, if you have anything against anyone, kung meron ka daw sama ng loob sa ibang tao, no? Forgive him. Kung merong
sa'yo ibang tao, patawarin mo. Sabi rito, that your Father in heaven may also forgive your trespasses. Para daw patawarin ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. 26, but if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Ibig sabihin, ikaw ay dalangin, Lord, pagalingin niyo na po ako, hirap na po ako sa high blood ko. Eh sabi ng Lord, ang dali lang naman kayang pagalingin ka dahil magaling ka naman sa totoo lang eh. Kaya lumalala sakit mo, ayaw mo magpatawad. Ikaw ang may dahilan, kaya hindi ka gumagaling. Andito lahat, iniipon mo. Ewan ko kung meron kang free na makukuha dyan. Meron mang points na iniipon ka, kaya nilalagay mo lahat dito? Ano reward ng pagkikimkim? Napakasarap po maging masaya, maging malaya. No? Kaya minsan sabihin nyo, bakit ganun? Dasal ako ng dasal. Ang sabi rito, hindi ka pinakikinggan ng Diyos. Dahil nga doon sa sin. At ang unforgiveness po ay isang kasalanan na kailangan nating ayusin. Pag-usapan. Hindi yung pag nakikita mo, halos tumalsik ang ulo mo, no? Ayaw mong makita. At pilit kang, pagka yung magkasalubong na kayo, pilit kang tutungo at hahanap ng direksyong iba. Para lang makaiwas. Hindi, harapin mo. Lumapit ka, magpakumbaba ka. At itataas ka ng Diyos. Pagagalingin ka ng Diyos. That's a mystery of healing. Amen? Pag ikaw ay nagpatawad. Kaya tinatawag na misteryo yan eh. Ikaw ang gagawa. Dahil ang sabi ka rin ng 1 Peter 2:24, tayo daw ay gumaling na dahil sa kanyang mga sugat. Ang healing na ibigay na. Ang problema, ba't hindi mo matanggap? Dahil barado. Ano yung bara? Dahil hindi ka makapagpatawad. Alam nyo, subukan nyo magpatawad. No? At kung hindi nyo kaya magpatawad, sabihin nyo, banal na Espiritu, tulungan nyo naman po akong magpatawad. At gagawin po yun ng Diyos para sa inyo. Amen? Ngayon, kung ayaw mo magpatawad, wala namang problema sa Diyos yun. Hindi ka nga lang pwede sa langit. Hindi ka pwede sa langit. Ano pa ang danger ng di pagpapatawad? Makikita nyo, Matthew 18:33-35. Ang lalaking ito ay mayroong unforgiving spirit. Kaya alam nyo ba kapag ikaw ay hindi makapagpatawad, alam nyo ba kung sino magde-deliver sa'yo sa tormentor? Mismong ang Diyos, ibibigay ka kay Satanas. Sabi rito, should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? Sabi ng Diyos, hindi ba dapat ikaw mahabag din sa iyong kapwa dahil kinahabagan kita? Yan ang sinasabi rito. Verse 34, tingnan nyo. Dahil itong alipin na to ay ayaw magpatawad, para sa mga ayaw magpatawad, makinig ka rito. Verse 35. Sabi rito, and his master, Jesus Christ, was angry and delivered him. Yung ayaw magpatawad. Kanino? To the torturer. Taga-torture. Sino yung taga-torture? Yung hindi ka tinotorture ka nun. Yung laging taas yung konting kain mo ng pagkain andun kagad sa center at lalagyan kagad ng pampatak na pampababa ng dugo. Taas agad ang kolesterol, taas ang dugo, taas ang sugar, lahat na mataas. Dahil tinotorture ka ng demonyo. And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. I'm sorry po, pero kailangan po natin pag-usapan ito. Ang gusto ng Diyos ngayon, ikaw ay lumaya at gumaling. Ano lang gagawin mo? Magpatawad lang. Bakit wala namang bayad yan? Yung ang gamot na iniinom mo, bayad ka ng bayad? Yung paghingi ng tawad, wala namang bayad? Mayaman ka ba? Alam nyo bang no medicine and no anointed prayer can heal your sick unless na hanggat ikaw ay merong di pagpapatawad sa iyong puso? Ang magpatawad at humingi ng tawad, walang bayad. Kung ayaw mo magpatawad, sige, bumili ng gamot. At pag na-hospital ka, huwag kang uutang sa akin, ha?
Di po ba? Magastos po ang di marunong magpatawad. Amen? 35. Kaya sabi ni Jesus dito, so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Ganon din daw ang gagawin sa atin ng Diyos. Kung ikaw ay hindi marunong magpatawad, hindi ka rin daw patatawarin ng Diyos. At dahil ayaw mo magpatawad, hanggat di ka nagpapatawad, ano niyo bang ginagawa ng Diyos sa atin? Ibibigay ka kay torturer. Sino yung torturer? Di ba minsan nakarinig na kayo na kahit sa TV man lang, kinukuha ng pulis at tinotorture. Ano ibig sabihin ng torture? Pinahihirapan. Pinapalo ng minapalo. Pinapaso ng sigarilyo, binubunot ang kuko. Sinasakal. Yan po yung torture. Kaya kita nyo yung mga mahika, hindi makahinga. Sinasakal ng demonyo. Ang dami niyan, sigurado. Sasabihin mo, nagpatawad na ako. May kulang pa, kapatid. You ask the Holy Spirit because the Holy Spirit knows all things. Even the deep things of God. Alam yan ng Diyos. Pero pang kulang. No? Ay kung sasabihin mo, nagpatawad na ako. O baka naman dito sa number 2. Meron ka pa nito. No? Alam niyo po ba, meron akong kukwento sa inyo. Taga DSWD. Si Baldo Gundaya. Siya po'y lumapit sa akin nung Biyernes. Dahil pinag-pray ko siya nung last week. At ako pala hinahanap niya kinabukasan para magpasalamat. Dahil nung nagkita po pala kami last week, dala-dala niya na po yung damit at siya po pala ay i-confine na. Hindi ko naman alam. Nakita ko lang bit-bit niya uli yung kanyang nebulizer. Sabi ko, bakit bit-bit mo na naman yan? Di ba gumaling ka na sa yung sakit at karamdaman? Oo nga eh. Pero, eto, hindi na naman ako makahinga. Sabi niya, hindi ko alam na siya i-confine that day. No? Sabi ko, gusto mo bang ikaw ipanalangin ko? Sabi niya, opo. Sige, lika. Panalangin kita, pinanalangin ko. At pagdating niya raw dun sa office nila, bigla daw po siyang gumaling. At pagdating ng hapon, bigla daw siyang tinawagan ng asawa niya, o, saan ka naka-confine? Dahil nagpaalam na siya sa kanyang asawa, dahil siya i-confine talaga nung araw na yon. Sabi niya, hindi ako nagpa-confine. Magaling na ako. At ako pala pinag-uusapang mabuti sa DSWD. Dahil nung unang siya gumaling, 1 year na po nakakaraan, ang sabi niya, wala yan, nagkataon lang yan na gumaling ka, hindi totoo na nakakapagpagaling yan si Susan. Pero siya na rin ang may sabi niya, pero alam mo, hindi ko alam na yun ang usapan. Sabi sa akin, pero alam mo, San, hindi na to pagkakataon kasi 2 beses na. Gumaling na ako ulit. At alam nyo, siya yung iglesia ni Kristo. Pero siya, tinanong ko, naniniwala ka ba na kaya kang pagalingin ng Diyos? Sabi niya, okay, lika, let us pray. Hindi siya gumaling on the spot, pero habang lumalakad siya papalayo sa akin, doon siya nakakaramdam ng gahang. Na parang yung 10 ketongin dito sa Bible. Hindi sila on the spot gumaling, pero habang sila lumalayo, nakikita nila, nawawala yung ketong. Amen? Napakabuti po ng Diyos. No? At meron pang isa sa taga-traffic division, si Luna. No? Nakita ko siya nakaupo sa ganyan. Sabi ko, sa totoo lang, hindi ko po siya kilala. Nakita ko lang yung name cloth niya rito, Luna nakalagay. Sabi ko, bakit ka malungkot? Sabi niya, nangihina ako Napakataas ng aking sugar. Diabetic ako. Sabi ko, kailan pa yan? Matagal na. Sabi ko, baka naman meron kang taong di mapatawad. Wala akong kagalit, wala. Sabi ko, ka, pray tayo. I asked the Holy Spirit to remind him kung meron siyang taong di mapatawad. Alam niyo, bigla niya naalala yung kapatid niya. Dahil lang daw doon sa ulam. Take note, ulam. Na hindi niya nakain. Nangihingi siya, hindi siya binigyan. 10 taon na maging mataas ang sugar. No? Dahil lang sa tampo, dahil sa ulam. Ang nangyari dahil nagtampo sa ulam, ayun, nung tumaas ang sugar, 10 taon tuloy siyang hindi makakain ng ulam. Dahil bawal. And then nakita po kami ulit. Halos yapusin ako. Tayo ko, wag mo ako yapusin. Baka machismis tayong dalawa. No? Dahil ang laking lalaki. Macho.
Pogi. Bigla akong dinampot na gano'n, itinaas akong gano'n. No? Ay, nagulat ako. Dahil yun po, alam kong walang mali siya sa kanya dahil natuwa siya. Dahil nakita, sabi niya, tingnan mo nga ako, oh. Ang laki na ng katawan ko, pag ganun-ganun pa siya sa akin. No? Dahil, sabi niya, grabe pala ang di pagpapatawad. Sabi niya ngayon, sweet na kami magkapatid. No? Sabi ko, dahil lang sa ulam, di ka nabigyan, hindi ikaw magbigay ng ulam. Diba? So, nakita niyo po ang danger ng unforgiveness, yung tampo. No? Dahil lang sa ulam. Okay? Kung sasabihin mo naman, wala naman akong taong kagalit eh. Hindi naman ako matanimin. Baka dito ka sa number 2. So, siyasatin po natin mga sarili. Unbelief. Alam niyo po ba pag kayo nagpapapray at yun meron kang duda sa puso mo na gagaling kaya ako, dami ko na nainom na ang tataas ng dosage, hindi ako gumagaling eh. No? Pag meron po tayong unbelief, hindi ka gagaling. Lagi po nating paniniwalaan yung sinabi ng Diyos, sa kanya mga latay at sugat, ang sabi ng Diyos, magaling ka na. Paniwalaan mo lang yun. Na parang gamot, no? Kahit hindi mo alam kung ano laman nun, inumin mo lang. Alam ko, pag ininom ko to, mawawala sakit ng ulo ko. Parang ganun lang po yun. Yung paniniwala. Dahil sabi ng Mark chapter 6, verse 5 and 6, now he could do no mighty work there except that he laid his hand on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit teaching. Pansinin po ninyo, no? Si Jesus daw, na kahit very powerful sa healing, dahil daw ang daming hindi naniniwala, na mga tao na sila'y gagaling, hindi po sila gumaling. Because of unbelief. Pupunta rito, magpapapray, pero patingin-tingin, ano? Wala naman nangyari sa akin, hindi naman ako gumaling. No? That's unbelief. Pag po kayo pumunta rito sa unahan para magpa-pray, just believe. No? Just believe. Yun lang po ang puhunan mo, maniwala ka lang. Wala namang bayad yun, ba't hindi mo pa ibigay? Lahat po, walang bayad, pagdating sa Diyos. Amen? No? Alam nyo bang very dangerous ang unbelief? Kita nyo si Lot, yung pong asawa ni Lot? No? Yung Lot's wife, dahil hindi po siya naniwala, nasabi ng anghel, umalis kayo rito dahil kayo ay pauulanan ng apoy, parulusahan sa Sodom at Gomora at walang lilingon. Hindi po naniwala yung asawa ni Lot. Ano nangyari? Dahil hindi naniwala, naging haliging asin. Yun namang mayaman, rich young man, dahil sa kanyang kayamanan, nakala niya kaya siyang iligtas ng kayamanan niya na yun at nagtumutulong siya sa mahirap at lahat ng kautusan ni ginagawa niya. Pero nung magkaroon sila ng personal encounter ni Jesus Christ, hindi siya naniwala. Ano nangyari? Tinalikuran niya si Jesus. Mas mahalaga pa rin sa kanya yung worldly possession. Ganyan po yung iba, na kaya hindi matanggap ng buo si Jesucristo dahil mayaman, dahil may trabaho, dahil sa kanyang mga possession na parang hindi niya kailangan ng Diyos. Na yun din na naging dahilan kaya itong mayaman na to ay hindi po na-disciple ni Jesus dahil meron na siyang ibang Diyos. That's money. And His name is Mammon. No? Kapag po pera ang ating sinasamba, ang tawag po dyan sa sinasamba mong Diyos ay Mammon. Amen? Ano pa ang pwedeng magbigay sa iyo ng unbelief para hindi mo paniwalaan si Kristo? Luke 9:59-60. Luke 9:59-60. Then he said to another, sabi kasi ni Jesus, follow me. And he said, Lord, let me first go and bury my father. Kaya Panginoon, saka na, ililibing ko muna yung patay namin. 60. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, salika, sumunod ka sa akin.
Sabi niya, Lord, marami pa po akong gagawin patay po yung tatay ko, ililibing ko muna. Ano sagot ng Panginoong Yesus? Kaya mo nga mga patay ang maglibing ng kanilang patay. Ang tawag po ng Diyos ng mga wala sa Kanya ay patay. Kaya mo nga patay ang maglibing ng kanilang patay. Yung physical na patay, patay yun. Ang tawag din ng Diyos nung wala sa Kanya ay patay din. Pero sabi niya, ikaw halika, sumunod ka sa akin at mangaral ka ng salita. Sabi niyo, no Lord, ito po yung family ties. Na yung dahil sa masyado kang nakatali sa pamilya mo. No? Halika, magsimba tayo. Nag-aalaga ako ng apo. No? Hindi ko maiwan ang asawa ko. Ito po yung family ties. Marami akong ginagawa sa bahay. Naglalaba ako. Maraming excuses. Kaya yun, hindi niya alam. Darating na pala si Lord na iwan. Amen? Hindi maiwan-iwan ang bahay. Walang tao. Hindi mo kaya madadala yan. Ang pera po, hindi ka rin yan maililigtas. Ang pamilya mo, hindi ka rin yan maililigtas. Ang Diyos lang po ang ating tagapagligtas. Ang Panginoong Hesukristo. Amen! So, lagi po natin siyang uunahin. Praise the Lord, no? Number 3, idolatry. Alam nyo ba na kung gaano karami, hindi yan karumi, karami. Ang iyong Diyos-Diyosan ay ganoon din daw karami ang parusa ng isang tao. Wala ba kayo? Nagulat ako nung nabasa ko ito. Ezekiel 14, verse 3. Alam nyo ba hanggat ikaw ay mayroong hawak na Diyos-Diyosan sa bahay, iniingat-ingatang mga santo ninyo, no, mga kung sino man santo na nandyan sa bahay mo, sasabihin mo, wala na naman doon sa lalagyan niya Binaba ko na, nakatago na. Ang demonyo kaya hindi mo may tatago. No? Ang sabi rito na Ezekiel 14:3, alam nyo ba kung kayo meron Diyos-Diyosan, hindi po kayo gagaling. Bakit? Kasi ang Diyos po, pag ikaw nanalangin, hindi kanya pakikinggan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, tinatawag niya si Ezekiel, tao. Ang mga taong ito'y nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan na siyang nagtulak sa kanila sa kasalanan. Kaya hindi ako makakapayag na humingi sila ng payo sa akin. Ang Diyos po ang nagsasalita. Kung ikaw ay may Diyos-Diyosan, tapos ay kinakausap mo, no? Rebulto, pero Diyos ang tinatawag mo. Sabi ng Diyos, hindi ako makakapayag na humingi ng payo sa akin yung mga yan. No, next. Kaya ang Diyos, kapag ikaw ay nananalangin, Lord, no? Kahabag-habag po yung iba. Na meron pa nyo, wag na nga, tapos gaganang-ganan, kung saan masakit. Na? Sabi ng Diyos, pag ikaw ay humingi sa akin ng kagalingan, hindi kita pakikinggan. So, paano ka gagaling? Alam nyo ba kung bakit? God will not heal those who look for another God. Hindi daw pagagalingin ng Diyos sa mga taong nakatingin sa ibang Diyos. Alam nyo ba ang Diyos ay seloso? Kaya hindi kanya pagagalingin. Ando, no? Diyos nga tinatawag mo, ibang mukha ka naman nakatingin. Na para bang ito asawa mo, pero ibang pangalan ang tinatawag mo. Masasampal ka ng asawa mo niyan. Iba naman ang tinatawag mo. Kaya ang Diyos, sabi niya, hindi ako papayag na humingi sa akin ng payo, ng kagalingan ng mga taong yan. Na merong hawak-hawak na Diyos-Diyosan na lalong nagiging sanhi ng kanilang kasamaan. Di po ba? At ito po'y inutos na sa Exodus 20 verse 5. Sabi rito ng Panginoon, ikalawang utos po ito na tinanggal sa 10 utos, you must not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, I am a jealous God, who will not tolerate your affection for any other God. Hindi ko tinotolerate yan, na mahal nyo ang ibang Diyos. I lay the sins of the parents upon their children, the entire family is affected. Wow, take note. Even the children in the 3rd and 4th generations of those who reject me. Alam nyo, pag meron pala tayong rebulto, tapos yun ang ating nilalagyan ng sampagita, nilalagyan ng kandila, nire-reject mo ang tunay na Diyos. At hindi lang yun. Ang sabi rito, the entire family is affected.
ikaw ang nagdadala ng sumpa sa iyong pamilya. Ikaw ang nagdadala, bakit may sakit? No? Lahat po ng mga pinuntahan ko na nagpapapray sa akin na meron silang rebulto dito sa tabi, hindi gumagaling. At pansinin nyo rin yung mga albularyo. Wala kayong albularyo na hindi merong rebulto sa tabi. Kaya umupunta ron, hindi gumagaling. Saglit lang gagaling ka. Kasi niloloko ka nila eh. Alis lang ang demonyo, balik ulit. Mas malala. Amen? Alam nyo ba na walang gamot at walang prayer na pupwede sa'yo hanggat ikaw ay nasa ganitong kalagayan? Kung meron kang unforgiveness, meron kang unbelief, meron kang idol sa bahay, at hindi lang po rebulto ang idols. Kung ang ikaw din lang nasusunod, idol ka rin. Sabi ng Diyos, magpatawad ka. Hindi. Ang sinusunod mo yung sarili mo, idol din ang tawag sa'yo. Di ba minsan, idol, pwede bang tabi-tabi mo lang sa sasakyan mo? Di ba kung tawagin natin yung tao, idol? Di ba yung mga gustong-gusto rin natin sa mga TV? Idol ko yan, idol ko yan. So those are also idols. Ano mga idol? Di po ba? Kayo po ba'y nandyan? Amen. Amen. Parang kasi ang dami-dami natin, wala akong marinig. Tahimik. Huh? Alam niyo ba that God will not allow His glory to be shared to a demon pretending to be God? Ang Diyos daw ay hindi papayag na hatiin ang kanyang kaluwalhatian at para ibigay sa demonyo na pumapasok dun sa rebulto na nagpipretend na siya ay Diyos. Hindi po. Deuteronomy 32 verse 16 and 17. Marinaw na marinaw po dito yung sa verse na ito. Sabi rito, pinapanibugho nila si Yahweh. Pinagseselos natin daw si Yahweh dahil daw sa mga Diyos-Diyosan. Puot niya ay pinag-aalab sa pagsambang kasuklam-suklam. So nasusuklam po ang Diyos kapag ikaw ay kinakausap mo yung rebulto. Galit ang Diyos. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung sino nandyan. Verse 17, in-expose na. Nag-aayin sila ng mga handog. Kanino daw? Sa mga demonyo. Nasaan ang mga demonyong yun? Sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Na ngayon lamang dumating mga Diyos na bago na hindi naman sinamba ng kanilang mga lolo. Amen? Sa totoo lang, pag ikaw hindi nakakabasa ng ganito, itatabi mo yan. Gagawa mo pa siya ng bahay doon sa bahay mo. Andun lang siya nakatayo. Kahit kindata mo ng kindata niya, hindi yan gaganti sa'yo. Bibihisan mo yan, bibitbitin mo para makagalaw. Galit na galit ang Diyos sa ginagawa mo. No? Napakalinaw po ng verse na ito. Kaya minsan sabihin mo, bakit hindi nagaling? Kaya kabag-abag po yung mga nasa wheelchair. Ilan taon na, 10 taon na nasa wheelchair pa rin. Tapos nakikita ko kung ano mga nakasabit, may mga agi-agimat. Ang hirap lang mag-ministry sa ganun. Kasi meron pong malaki pa rito, no? Na meron silang rebulto na iniingatan, ganyang kalaki. Nakaganon. Merong pasampasa na krus. Pero yung asawa, nasa wheelchair. Sabi ko, nakaantindi, may sariling kwarto yung rebulto. May sariling kwarto ang demonyo. Nandun. Diba? Ngayon, sasabihin mo naman, wala naman ako lahat niyan. O baka dito sa number 4, last. Meron ka nito, kaya hindi ka gumagaling. Unconfessed sin. Ito'y kasalanan na nagawa mo, nasabi mo, nakapanakit ka ng damdamin, pero hindi ka dahil katwira mo, mas matanda ako. Siya bata, di siya lumapit. Matandang walang pinagkatandaan. Di po ba? Ang sabi ng awit, 66 verse 18, if I had not confessed the sin in my heart, the Lord
would not listen. Kita nyo, kapag meron daw tayong kasalanan dito sa ating puso na hindi mo ikinukumpisal sa Panginoon, ang sabi rito, the Lord would not listen to your prayer. Kahit magbakbak na yan tuhod mo sa kaluluhod, hanggat ikay may tinatago sa iyong puso na kasalanan, hindi ka patatawarin ng Diyos, hindi ka niya pagagalingin. Naunawaan po ba natin? So, nasan lahat ang problema? Nasa iyo. Wala sa Diyos. Dahil sabi ng Diyos, bayad na. Nung ako hinampas, bayad na ang karamdaman mo. Inako ko na yun. Ito na lang ang problema mo, kaya ka may sakit. Ma-pride ka. Di ka nang babati. No? Galit ka kay ate, galit ka kay nanay, galit ka sa asawa mo, galit ka sa anak mo. Lahat na lang, galit ka. Pag nagalit ka, para bang ikaw na lang may karapatang magalit. Ayan. Diba? Maga. Isaiah 59:2. Ang sabi nito, mas malinaw ang sinabi ni Isaiah. Sabi nito, it is your sins that have cut off you from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Ang sabi, no, ang kasalanan mo daw, iyan daw ang nagiging hadlang, kaya napuputol, kaya kahiwalay ngayon sa Diyos. Hindi niya pinakikinggan lahat ang mga panalangin mo. Dahil doon sa kasalanan mo na ayaw mong aminin. Kaya alam nyo, kahit anong galing mo mag-pray, na meron kang kasalanan, alam mo namang ikaw'y nagkasala, hindi ka malang mag-sorry. Hindi ka magpakumbaba. Lahat ng prayer mo, denied. Hindi yan. Pag nandito ka, nakaganyan ng Diyos. Pag nakita ka magpe-pray, maganyan na ang Diyos. Hindi ka pinakikinggan. Sayang lang ang iyong panalangin. Amen po ba? Amen. No? James 5:16. Kaya yung iba, paralyzed na, ayaw pa rin dahil hindi po alam ito. Pero sa atin po, alam natin ito, kailangan ginagawa na po natin. Ang sabi rito, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Pag meron daw po tayong kasalanan, ipagtapat daw natin sa ating kapwa. Yung pwede niyong pagkatiwalaan, ho? Baka mamaya, sinabi mo yung kasalanan mo, chinismis ka pa. No? Sa godly person lang po kayo magsasabi. Tapos sabihin mo, pwede ba pakipray mo ako? Yung alam niyo pong anointed. Yung alam niyong may relasyon po sa Diyos. Pero yung wala pong relasyon sa Diyos, huwag po kayo magsasalita ron at huwag kayo magpapapray. Kasi ang sabi rito, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Magkakaroon ng kamangamanghang resulta kapag ikaw ay nagpa-pray doon sa alam mong matuwid at sinasamahan ng Diyos. Amen? Huwag basta daldal. Sabi mo, alam mo kapatid, may namura ako kanina eh. Kaya siguro ganito, masakit ang paa ko no? Kaya lagi masakit ang ulo ko. Kaya siguro high blood na naman ako. No? Pwede ba ipag-pray mo ako? At kung ikaw naman yung magpe-pray, sabi mo, sige, hingi ka muna ng tawad sa Diyos. Patunguin mo siya. Sigurado, alam naman niya kung ano nagawa niyang kasalanan. Yung mga may sakit, alam niyo kung anong kasalanan niyo. Alam niyo yan. Hindi pwedeng hindi. Number 1, minsan bunganga talaga. No? Yung ating pong bibig. Pero, kung sa bibig po tayo lagi nagkakasala, yan din bibig na yan ang kailangan na magsalita. Dahil ang sabi sa 1 John 1:9, subalit kung ipapahayag natin, no, sa Diyos ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong bibig, pagpapahayag, maasahan daw nating patatawarin tayo ng Diyos. Sa mga ito at lilinis tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Amen! Praise the Lord! Ang dali lang naman kaya, no? Alam niyo ba kung bakit madali lang? Sabihin mo lang, Lord, sorry. Kanina, nakasigaw po ako kanina. May namura po ako kanina. No? Nagalit po ako kanina.
Patawarin niyo po ako, Panginoon. Tapos pati doon sa tao, mag-sorry ka rin. Alam niyo, ang sarap ng ang puso mo ay payapa. Ang sabi, di ba kanina sa ating opening, ang payapang puso ay buhay, no, lakas sa kanyang katawan. Subalit yun daw espiritu na laging bagabag, na laging kakaba-kaba, na laging naiinggit, mabubulok ang buto mo. Kaya yung paralyzed. Gusto nyo ba yun? So, ang pride po ay hindi po makabubuti sa atin. Amen? Gusto nyo bang gumaling? So, pwede po ba tayong tumungo? Hingi niyo po ng tawad ang inyong mga kasalanan. Ano? Gamitin po natin tong oras na ito upang kayo po ay patawarin ng Diyos. Ipakita sa inyo, saan ba kayo nagkasala sa area na yan? Meron bang hindi ka mapatawad sa iyong puso? Meron ka bang hindi pinaniniwalaan sa gawa ng Diyos? Meron ka ba bang idol sa bahay mo? Na doon ka pa rin nagtitiwala? O meron ka pa rin kasalanan na hindi na ipapahayag sa Diyos? Ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay nagpapagaling hanggang ngayon. Kailangan lang ng Diyos ang puso mo. Makita niya na totoong ikay nagsisisi. Oh yes, siya karagadaya shokaragadaya pakagadaya shokaragadaya shikara. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, speak to your people. Remind them, Lord God, na kasalanan na matagal na po nilang iniingatan sa kanilang puso. Panginoon, igawad mo po sa kanilang yung kapatawaran after their confession. Igawad mo rin ng kagalingan sa kanila. The mystery of healing, Panginoon, ay mararanasan nila after repentance, Panginoon. Hallelujah. Yes. So, yung mga may sakit at karamdaman, pwede po kayong pumunta sa unahan. And we will pray for you. The prayer of a righteous, no, will produce wonderful result. Sa buhay ko'y wala na